Does it mean pag pinanganak ka sa Year of the Dragon, maswerte ka sa taong ito? Pag dragon ka, and dragon year yun, not necessary swerte ka. Mas kadalasan, hindi ka swerte. Ito naman ang very worst. Very kalaban naman ng dragon. Pagpabait ka, conflict year mo. Kasi head-on sila, kalaban talaga. Ayaw talaga ni dragon kayo. Well, unti-unti nang nakaka-recover ang showbiz. Anong nakikita mo? Latter part na talagang apektado ng Katniel. This year, maraming mas matatagal na relasyon. Dati may mga 11 years na naghiwalay. This year, mas matatandang relasyon pa. Wow. Na posibleng one click mag-away, maghiwalay. At right now, hindi lang hiwalay, kundi head-on na away. Oh, yeah? If you're in a relationship, asawa na po, posibleng magka-third party. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoryo. Sa araw nito, mga kaibigan, we are so privileged having him for the second time to welcome the Chinese New Year. Mga kaibigan, he's actually a friend. Kilalang kilala, he's so popular. The Feng Shui expert, the Master Hans Kua. Kumusta na? Hi, Tita Aster! Alam mo, ang privilege ay nasa akin po. Sobrang happy and proud po. Thankful si Master Hans po, Tita Aster. It's been 1, 2, 3 years tayo na hindi nakapag-guesting sa iyong trending na TikTok with Aster At na-miss Amoryo. kita. At na-miss kita. Thank you Na-miss for... ka rin nila. Na-miss ko rin lahat kayo. Thank you for having Master Hans Kua. You're all over. Yes po. Sa billboard, sa telebisyon, sa radyo, napapakinggan ka. Pero iba pa rin yung pag-share mo dito sa ating programang TikTok with Aster Amoryo. And I'm so happy dahil muli mo kaming pinagbigyan. Ay, the privilege. I'm grateful. Ako po mismo ang dapat magpasalamat. Thank you, Tita Ay, Aster. marami kang pinapasaya sa ating po. mga Na-inspire, viewers, di ba? Na-inspire. Nabibigyan ng magandang feng shui tips Yes. para ma-enhance Guidance. para ma-enhance sila ang swerte, love life, good health, and blessing para maiwasan na may money misfortune, negative na feng shui. Curious lang ako, Master Hans, kasi bakit pa iba-iba yung petsa ng Chinese New Year? Opo. This time, I think it's February 10. Yes po, February 10, Sabado po, 2024 po ang Chinese New Year natin. Bakit pa iba-iba ang Chinese New Year natin? Kasi syempre depende yan sa lunar calendar. I see. Opo, so binibase yan sa takbo ng hindi pareha sa ating calendar na pagka sinabi mo January 1, yun talaga every year kasi lunar calendar tayo. So, iba't ibang month, iba't ibang day. Minsan meron siyang for third week ng February. Yes. Minsan early fourth week na ng January, meron na kagad Chinese New Year. So, iba't ibang date, iba't ibang weeks. May January, minsan nasa February po ang Chinese New Year natin. So, ang Chinese New Year ng Wood Dragon po, Tita Aster, is February 10, Sabado, 2024. Why call it the Wood Dragon? Why call it the Wood Dragon, Tita Aster? Kasi may 5 element tayo. Nagra-run yung cycle ng water, may wood, may fire, may earth, and may metal. So, iba't ibang cycle, iba't ibang production. Bakit siya dragon? Kasi i-run down muna natin yung 12 cycle. Nagsimula sa rat, tapos ox, tapos tiger. Last year, 2023 is rabbit. Pumunta tayo sa dragon ngayon. Ika-5 sign na natin. Okay. Bakit element naman natin? Kasi last time is nasa wood dragon. Last time is nasa water. Ngayon naman papunta na tayong wood. So, dalawang wood yan. Wood dragon, 2024. Tapos, wood snake naman po ang 2025. I see. So that's my year. Apo, Next year year. of the snake, yes. Apo. Year of the snake ako eh. Okay, so what is in store for the year of the Wood Dragon? Tita Astra, ang wood dragon, no, hindi parehas ka last year na 2023. Ang rabbit kasi is kalmadong sign siya. Oh. Rabbit kasi, Tita Aster, is a sign for playboy. Oh. It's a sign for Parang- sex. It's a sign for lust. Pag sinabi mo may rabbit na symbol, playboy. Pag sinabi mong rabbit symbol, If you're a guy. If a guy, it's about lust. Kahit sa babae naman, it's about romance. It's about enjoying life. It's about happy. It's Okay. about, sa feng shui we call this as flower of romance. So, it's about, flower of romance is about love, about sex, about lusts, about enjoying, about being happy. Ang 2024, Tita Aster, the dragon, is a symbol naman po of fierce. Tapang. Kita mo, kita mo dragon, talagang matapang siya, umuusok pa nga siya, may dragon siya hinahabol. Dragon is one of the auspicious or lucky symbol also. Okay. Kaya makikita natin sa bahay, may malalaking dragon na display kasi dragon is one of the lucky nga symbol. Dragon also is attack mode. Hindi siya pares ni rabbit pag inaway mo. Matapang talaga, oo. Ako iiwas, tatalon-talon siya, iiwas siya, ayaw niya ng gulo. Si dragon pagka siya pa yung mag-initiate ng away ng gulo. Hindi pares ni rabbit. Si dragon is also
lucky siya. So, wealth element is also nakita na pang money talaga. Kaya dinidisplay ang dragon. Does it mean pag pinanganak ka sa Year of the Dragon, maswerte ka sa taong ito? Depende yan, kung maswerte yan. Sa Chinese, sa Feng Shui, we call this, pag may baby dragon, is one of the lucky na baby. Lahat naman ng baby swerte, pero mas hinahabol ng mga Chinese na may dragon sana. Oo. Makikita pag ngayon, maraming talagang fertility, maraming baby, maraming naghahabol ng dragon. Kung mami at daddy naman po, may edad na, pwede kayo magninong-ninang ng dragon. I see. Lahat ng sign, Tita Aster, pwede sa dragon. Para may link. Para may link. Kasi swerte nga yung dragon eh. Okay. Lahat ng sign, Tita Aster, pwede. Kung rat ka man, ox ka man, tiger ka man, rabbit ka man, horse ka man, pig ka man, lahat ng sign, Tita Aster, pwede sa dragon. Bawal lang po pag pinanganak ka ng dog. Okay. Kasi Tita Aster, si dragon, kalaban niya si dog. Imbes na magdadala ng swerte yan, posible daw magdala ng clash o conflict ang dragon. Pagka mami o daddy po ay year of the dog dahil nag-aaway o kalaban o hindi mo maswerteng element yun. Horoscope yung dog and dragon. Since this is the year of the wood dragon, ano naman yung ibang simbolo like other animals? So, siguro i-complete natin yung 12 animal zodiac. Yes, exactly. Para 12 makita animals. natin. Ang element ngayon, o ang characteristic na energy ng Year of the Rat sa Dragon Year. Alam mo, itong si Year of the Rat ngayon taon na to, maano siya talaga, entrepreneur siya ngayon eh. Oh. Yung energy niya about pera. Okay. About business, about generating wealth, about generating money. So si Rat ngayong taon na to, dahil pera ang ano niya, and year star sa chart niya din, isa sa kanya yung wealth element or money element. Very good ang mga Rat ngayon pagdating sa aspetong pera. Okay. Pagdating naman sa aspetong pag-ibig, dahil may pera ang Year of the Rat, magiging happy si partner, si sweetheart, o si jowa niya, or si misis niya, or si mister niya, dahil maraming pera siya. However, ang problema ng Year of the Rat, dahil maging focus siya sa puro pera, kailangan niya naman din i-balance ang pera at saka relationship. Siguro kailangan din niya mag-earn ng pera and kailangan din niya mag-learn how to spend pera. Yun ang meron sa Year of the Rat. Okay. Year of the Rat, baby, na dragon, maswerte din po. So dati na Year of the Rat, ang best friend ng rat si Ox. Ox is very compatible din kay dragon. Ang Year of the Ox, bukod pa sa may baby fertility star ngayon, meron naman siyang opportunity. Alam mo yung opportunity na to, ang energy naman, ang ginagawa naman ng Ox ngayong taon na to is, lahat ng ginagawa niya, pupunta siya sa opisina, yung mga nakikilala niya, uy, tama-tama, may opportunity ako, may trabaho para sa'yo. Meron akong ganito, uy, nagharap ng trabaho, pwede ka dito. O, after that, may racket, uy, may nagbebenta siya. Yung opportunity, laging meron ang Ox ngayon. So, ang advice ni Mas Transcua, create opportunity. Alam mo, Tita Aster, ang opportunity, we create opportunity. Para ba, i-text mo yung mga kliyente mo. Kamustahin mo lahat. Mag-set ka ng meeting, magkita tayo, kain tayo, whatever. Mag-message ka sa messenger, give them a call, meet them up, punta mo sa opisina. Create an opportunity, wag lang sa bahay. Yes. Sa love life naman ng mga Ox ngayon, pares ni Rat, maganda mag-baby dragon. Ang Ox this year also, pagdating sa relationship, dahil marami siya opportunity, kung single ka, posible mo mahanap ang love life mo. I see. Kung may married ka naman o may couple, may partner na po ang Ox ngayon, Tita Aster, pwede rin siyang this year na mag-baby, magpakasal, this year maganda rin sa kanila o maganda rin energy, happy ang mag-asawa. So in other words, hindi lang dragon ang maswerte this year, but also other animals. Yes, like yung ano po ox. yan? Oh. At Tita Aster, ganito i-explain ko. Pag dragon ka and dragon year yun, not necessary swerte ka. Mas kadalasan, hindi ka swerte. I see. O i-explain ko pag nag-run tayo, pag pumatok tayo sa house ng dragon. So hindi swerte o hindi swerte pag-uusapan natin. Ngayon, after po ni Rat na Ox, ito naman ang third sign. Sa Year of the Tiger naman, Tita Aster. Sa Year of the Tiger naman, Tita Aster. Ang Year of the Tiger ngayon to, nasa kanya naman po ang Heaven Blessing Star. Alam mo yung peg naman ginagawa ni Tiger ngayon, lalabas siya, magpa-pray siya kay Lord kay God. Yung mga wish niya kay Lord kay God, nagka-come true. Yung pagpupunta niya, pagsisimba niya, paggagawa niya ng good deeds, nabibigay ng blessing ni Lord sa kanya. Kaya naman, ang mantra o ang advice ni Master Transcua sa Tiger ngayong taon na to, share your blessing. Paano mo kukunin, Tita Aster, yung pera kung apaw na yung pera mo, yung kamay mo? Para matanggap mo yung bagong pera, kailangan magbigay ka. Pag nagbigay ka, may kamay ka ulit. Hindi one way. Oo, hindi one way. Hindi Gusto mo lang tanggap ka ng tanggap. Hindi pa doon. Para pumunta, pera. Pag may nakuha ka, siya pruno yung kamay mo eh. Kailangan ipamigay mo muna sa iba para may next ka ulit na parating. Yun ang kailangan na blessing na meron ng Tiger. Blessing also, para we create blessing also is donate. Both pa sa sharing, donating. Alam mo, Tita Aster, ang energy ng Tiger ngayon, huwag siyang madamot sa blessing. Nakikita niya, may makatrabaho siya, may subordinate siya, may ibang tao na, imbes na isolo niya yung negosyo, kung pag i-share mo yun, babalik sa'yo ang swerte, babalik sa'yo yung negosyo, babalik sa'yo ang career, babalik sa'yo ang magandang blessing niya. Kaya sa Tiger yung to na to, huwag yung suluhin ang achievement o accomplishment. Lagi natin inisip, no, karamihan sa atin may mga crab mentality na tinatawag, no? Marami yun. Marami yun, no? Crab mentality, yung ayaw niya umakat na tao. Lagi ko na-advise sa mga client. Pagka itong kliyente na to, itong tao na to, natulungan mo, in return, hindi man siya directly magtulong
si Lord God, bibigyan ka rin ng blessing dito. And also opportunity or Heaven Blessing Star is about sharing giving. Heaven Blessing Star is pwede rin manalo na bigla ang malaking pera sa loto. Isang windfall luck yun, mabilang pera. So, si Ox at si Tiger, meron silang ganito ngayon. Sa pag-ibig naman ng Tiger ngayon to, very happy din. Very jolly, magkasama relationship niya dalawa. Built more memories. So, swerte rin siya maganda for rin this sa year. pagdating sa pag-ibig ng Tiger. Tapos na tayo sa Rat, sa Ox, sa Tiger. Ang apat na sign naman is the Year of the Rabbit. Okay. Ang Year of the Rabbit naman sa kanya ngayon, very hardworking yung rabbit, yung energy niya, nasa opisina siya lagi. Pero dahil focus siya, hardworking siya, achievement and success and victory ng rabbit ngayon taon is very good. So yung mga ginagawa niya output, meron siya output, abot pa sa output, may victory and success siya. So rabbit ngayon taon na to, Tita Aster, is very good. Rabbit, ang dragon, hindi naman hindi magkasundo. Ang kalaban kasi ng dragon, si dog. Oh. Si Dragon tsaka si Rabbit, hindi naman sila magkasundo. Neutral ang energy na sa isa't isa. Hindi man sila best friend, hindi naman sila sobrang compatible o sobrang allies. O tinatawag sa feng shui word is allies or secret friend. Pero this year, ang energy nga ang chart ni Rabbit yung taon na to, Tita Asta, is meron siyang victory and success. Kung kasunduan ng dalawa, meron ko sabihin nasa neutral. Nasa 75% Parang to 85%. okay lang. Okay lang. Okay lang. Kanya-kanya yan kasi depende pa yun sa year, sa month, depende sa energy ko ano meron. Pero this year, totality ni Rabbit, very good. Love life ng Rabbit yung taon na to, maganda rin love life niya. Kung single ka, may victory and success din sa love life. Kung ikaw naman may married, kung magka-teamwork kayo ni partner, ni husband, ni sweetheart, ni girlfriend, magandang chance na maging successful yung pinapartner nyo. Ito na, Tita Aster, ang mga pinanganak ng dragon. Oh, Ikalimang sign natin, dragon ko. Master, kung year of the dragon ka, definitely ba, dahil year ko, sasabihin ko, maswerte ako. Hindi. Actually, si dragon nga, So, hindi maling siya swerte. impression pala yun. Lalong hindi. Master Hans, bakit? Dapat year ko, inaano ko rin, akin nga yun eh. Bakit? Taon ko to yun eh. Oo. Ba't hindi? Kasi, alam mo ba, pagka year mo, the dragon, yung year god, yung god of the year, nakaupo siya sa bahay mo. Kumbaga, nag-work ka, nasa likuran mo ngayon, ang boss mo. Dahil nasa likuran si boss mo, ikaw lagi nakikita, yung trabaho mo, may sinisita, may issue sa'yo, may ginagawa sa'yo. So, imbes na makapag-relax ka, may makulit sa likod mo na nag-aana sa Year God. Kaya si Year of the Dragon ngayon, may clash siya with the Year God. Tawag natin Tai Sui. May apat na sign na clash with Tai Sui, si Year of the Dragon. Ang directly binabantayan talaga ng Year God na Tai Sui ngayon is si Dog. Mainit ang ulo ni Tai Sui kay Dog dahil nakatapat siya talaga dito. Siya talaga yung tinitignan nito. So lahat na magagawin ng Dog, kailangan extra ingat. Medyo nasisipat ngayon ni Tai Sui o yung Year God si Ox tsaka si Sheep. Although marami siyang star na positive, kailangan lang ma-cure ni Ox na ni Sheep yung Tai Sui para magkaroon ng secure. Anong Tai Sui? Tai Sui, siya po yung Year God. Okay. Siya po yung nagko-control for the year. Siya yung upo sa palace ni Dragon kasi Dragon Year. So dyan siya nakaupo, binabantayan si Dragon. Directly kalaban niya si Dog. Nasisipat ng Tai Sui yung Year God na to, si Ox, tsaka si Sheep. Kaya yung apat na yan, apektado. Kailangan ng apat na yan ng Tai Sui Cure. Para makabili ng mga Tai Sui Cure sa tindahan ni Master Hans Kua. So, Year of the Dragon, bukod pa sa Tai Sui Clash na medyo maraming kulit, maraming mga issues on the small issues na pwedeng lumaki. Ang issue ngayon ni Dragon, kalusugan. Health. Health ni Dragon yun is weak. Nasa kanyang palace, bukod pa sa Tai Sui, andyan sa palace siya si Illness Star. Kaya naman kalusugan ng Dragon ngayon taon na to is really careful. So start the year with annual physical exam. Start the year with exercise. Okay. And balik alindog peg natin. Yes, Pagpapapayat. yes, oo. Start with the year with the Mamu. bukod pa sa exercise natin. Start the year also with healthy habit. Para may healthy habit. That's very important. Hindi na, dapat yan continuous. Hindi na continuous na. Pero especially this year, lalo Yes, si Dragon yun. Kailangan niya kumain ng maraming gulay. Iwasan siguro yung mga karne. Sundin siyempre ang payo ni Doc. Yun ang Dragon. So sa pag-ibig ng Dragon yun, alam mo, sa pag-ibig ng Dragon yun, dahil mahina ang katawan niya, apektado din yung relationship niya with sweetheart or with partner niya. So, this year si Dragon, love life and the health, mag-invest siya sa pera, may kinalaman sa kanyang kalusugan. Medyo i-break ko lang yon kasi usually minsan hindi naman natin alam, halimbawa, yung matching, di ba? Yung tinatawag nating matching. If you're Year of the Dragon, sabi mo, magkasundo yung Ox, right? Magkasundo. Paano kung, let's say, hindi mo naman alam na in love ka sa Year of the Dog? Magkalaban, Magkalaban yun. Anong So, gagawin? ibig ba sabihin, magka-clash sila? Ang marriage sila? Ang gandang tanong. Marami nagpapa-feng shui kay Master Hans, which araw-araw naman talaga marami tayo tutulungan. Master Hans, paano yung si Mr. ay Dog? Si Mrs. ay Dragon. Magkalaban kami dalawa. Directly magkalaban kami.
Pero nag-asawa kami. Pero Nagkailaban nagkapailaban kayo kami. May pamilya na kami ngayon, Yes, and we're doing good. Yung attorney ko, example, o yung staff ko, magkalaban kami talaga. Tagal na namin, 10 years kami. Alam mo, may sasabi tayong karmic debt. May utang kayo sa isa't isa. May energy na purpose kayo sa buhay, kaya kailangan nyo gawin yun. So, kung dalawan man yun, may ma-cure tayo na pwedeng ilagay, halimbawa, sa bahay nyo, sa ganitong sector, kung kailangan ilalagay yun, kailangan i-cure yun based sa astrological star ng tinatawag nating year, month, day, and hour na individual chart na yun. So, I doon natin see. makukuha yun. After po ni Dragon, ito naman po ang Year of the Snake. Tita Aster, Year of the Snake. That's my Si year. Snake also this year, alam mo, ang Snake ngayon, weak immune system siya. So, weak immune, parehas sila Dragon na parehas sa house nila yung illness star. So, prone siya sa ubo, sa sipon, nandiyan pa rin si COVID. So, make sure pag naman sa social gathering ka to wear your mask to strengthen your immune system. Tulog, pahinga pa din. Huwag iwasan ang pagpupuyat ng snake dahil mahina ang immune system niya. So, respiratory illnesses nandun sa kanya, lagi siyang wala sa mood, lagi siyang wala sa energy ng Year of the Snake ngayon taon na to. So, Year of the Snake ngayon, dapat bantiyan po niya Health din. Pag-ibig naman ng snake ngayon, mood swing ng mga snake ngayon matindi. Alam mo yung partner o yung mga naliligaw o nililigawan niya, pabago-bago na isip ng snake, hindi lang sa love, kundi pati sa career o sa negosyo, nai-stress yung kasama niya. Parang naaayawan na, parang ayaw kong gulo mo kausap, parang gusto mo, mami, ayaw mo, gusto mo. Ang gulo mo, sa gulo mong yan, parang nagiging, imbes na maging happy yung partner o relationship mo, sa love man o sa career man, nawawala. So, snake yun, magpabago-bago ng isip. Yes is yes, no is no, wag emotional. Yun ang advice ko sa Dragon and Snake na may illness problem. Sa negosyo ng snake yun, no? Negosyong parehas sa snake yun taon na to, na maganda pa rin, may negosyo pa rin may kinalaman sa apoy. Ano ba yung maapoy? Social media, video content, pagkain, apoy pa rin negosyo, teknolohiya, may kinalaman sa mga application, may kinalaman pa rin sa mga kuryente, sa ilaw, yan po rin negosyo, pwede pa rin sa Year of the Snake yun. So sa pera ngayon ng snake yun, usapang pera natin, dahil laging absent si snake dahil sa kanyang kalusugan problem, maapektuhan na posibleng mawalan ng pera o trabaho ang snake yun. So, health is wealth, yun ang mantra ng snake nito na to. Okay, let's go. After ng dragon ng snake, ang pang-7 naman, si Year of the Horse. Okay. Ang mga kabayo. Alam mo, mga kabayo ngayon, arida ba siya sa takbo, no? Yes. Mabilis. Mabilis. Dragon and horse, kung makikita mo talagang combination talaga nila, mabilis, swift, very fast, and aggressive. Kaya lang alam mo ba, pinagkaiba sa dragon yun, bukod sa lagi siyang active, busy at talagang ang nangyayari kay dragon ngayon sa chart niya, nandiyan ang element or energy na tinatawag nating manloloko. At siya lagi ang manloloko ngayon. Naloloko sa financial aspect ang mga horse ngayon. Kaya naman, if it's too good to be true, it's not true. Sa mga horse ngayong taon na to, also kailangan nyo bantayan also yung mga investment nyo. Bago ka mag-invest, pag-uro ang advice ko, mag-invest kayo sa mga reputable o mga malaki o mga trusted na company. Huwag ka mag-invest sa mga company na malilit lang, yung may mga double your money, o kaya mag-invest ka dito, iikot yung pera mo lang, gagawin mo lang ganun. Walang shortcut pagdating sa pera. Ang advice ko rin sa horse ngayon sa Dragon Year na to na mag-invest na lang kayo sa mga real estate o property. At least yung pera mo dyan, intact. Intact. Wag na sa real estate o property ka, at least yung pera mo dyan na hindi basta may tatakbo o mawawala ibang tao. So horse ngayon, bantayan po sa pera, cheating, theft or scam. Pagdating naman sa pag-ibig ng mga horse ngayon taon na to, betrayal. Ikaw, yung partner mo, posible kang binibetray, hindi mo pa alam. Sa mga single, may mamimit kayong relationship, pero short term lamang, biglaan lang mawawala. Ayun ang advice o recommended o dapat bantayan ng mga Year of the Horse nito. Pag-ibig and pera, may theft, may cheating, may betrayal. O ito naman, ang best friend ng horse, si goat. Si goat naman, ang ano niya ngayon, lagi niyang energy ni goat ngayon is lagi siya nag-isip ng long-term plan. At ang long-term long-term plan, long-term achievement niya, very successful. Ang goat ngayon, Tita Aster, is maganda pagdating sa long-term success, long-term achievement. Very good ang goat ngayon. Goat ngayon, taon na to, Tita Aster, nakita ko rin na sa pag-ibig din, may fertility star din sila. May multiplication ng kanyang kids. May multiplication of wealth also ang Year of the Goat ngayon taon na to. Sa mga goat ngayon, magandang year to na magka-baby na dragon. Ang mga goat ngayon also is mga medyo may edad na senior na goat na po. Pwede sila mag-travel ng mag-asawa o mag-invest na sila ngayon ng mga retirement house. Oh, this is the best time. Gusto nila mag-time na mag-isip na mga long-term na mga senior years nila na magagawin mag-asawa. Goat ngayon, yan ang magandang taon gawin yan. After po the goat, ito naman ang monkey. Very compatible din si monkey kay dragon. Si monkey, Tita Aster, is very talented ngayon. Very smart, very wise siya. Pagiging talented niya, pagiging smart niya. Kay monkey ngayon, very talented siya. Pagiging smart, very talented niya. Magkakreate siya ng ideas. Magkakreate ng pera. So, Year of the Monkey ngayong taon na to, also is marami siyang success sa career, mo on long term, success sa negosyo,
more on long term. Sa love life naman, maganda rin tong taon na to mag-baby. Halos lahat ng year natin, makita natin magandang taon mag-baby. And sa mga single naman po, maganda magpakasal at Year of the Monkey. Nasa love star din sila. Year of the Monkey naman this year, relationship, happy energy silang dalawa. Isa pang very compatible, we're talking about compatible, the best friend ng Year of the Monkey, Tita Aster, is the Year of the Rooster. Ang Rooster, ang beshi. Beshi tayo. Best friend. Best friend talaga ng Dragon. Kaya naman si Dragon yun, maganda talaga ang pera, opportunity, love life, and career sa kanya. Kaya lang meron sa house ni Rooster ngayon na umupo na 5 yellow miss po. Itong star na to medyo mabigat din to eh. Pero i-weigh in mo kung swerte pa rin. Masasabi ko pa rin na swerte pa rin si Rooster. Pero dapat niya i-cure yung 5 yellow miss fortune star. Si 5 yellow miss fortune star, Tita Aster, siya yung star nagdadala ng problema sa career, problema sa pag-ibig, problema sa relasyon, problema sa mga misfortune, aksidente. Kaya prone si ano dyan. So, recommend ko dito na i-cure niya yung west niya, wala mo ng activity sa mga Rooster. Huwag mo na maingay sa west and keep the west area quiet. Ayan na, after po na best friend, na baby rin po, sa Rooster, best friend niya, kailangan magka-baby. Pagpakasal, best year na magpakasal. Why do you always recommend na dapat magka-baby si Year of the Dragon? Kasi Dragon kasi is auspicious lucky see. So, pag may baby dragon sa bahay mo, wag lang mommy at daddy na dog, pwedeng ma-enhance yan ang luck talaga. Although lahat naman ng year, swerte naman talaga ang baby. Pero Dragon talaga, inaabangan yan pag Chinese I see. Pag sinabi mo so Dragon, of all the isa all sa the mga talagang animals, favorite. Oo, yun Si talaga. Dragon talaga, inaabangan talaga siya. After ito, wait ka under 12 year na lock cycle para makuha mo ulit yung year na cycle para makuha mo ulit yung Dragon. After po ni Rooster na very good, ito naman ang very worst. Very kalaban naman ng Dragon, si Dog. Si Dog. Si Dog kasi head-on sila, kalaban talaga. Ayaw talaga ni Dragon kay Dog So si Dog ngayon, pagpapabait ka, conflict year mo. Larangan ng pera. Marami kang problema. Maraming problema pwede. Sa larangan ng pera, sa career, hindi maganda lumipat ang trabaho. Well, ka lumipat siguro, pero siguraduhin na maayos talaga kausap mo. Pagdating sa negosyo, huwag kang choosy, baka mawala yan. Negosyo pa rin, huwag kang palipat-lipat, pa-iba yung baka mawala yan. Sa pag-ibig, maganda ang pag-ibig na ngayon ng Dog. Dahil sa kanyang pag-ibig star. Doon siya pero bumawi. wag lang muna magbe-baby. Next year o sa ibang year na lang siguro. Last year, 2020, best friend ni Dog. Kaya nga buhay, Tita Aster, hindi naman lagi ikaw nasa taas. Hindi tayo laging famous. Yes. Hindi tayo laging powerful. Hindi tayo laging may pera. Hindi tayo laging may kaibigan. These are all temporary. Ang pinaka-importante sa buhay natin, Tita Aster, is how you treat other people. Paano mo i-treat ibang tao, paano ka tignan ibang tao, paano ka nagiging grateful sa blessing mo. And nabuhay tayo sa mundo tong wala. Maalis din tayo sa mundo tong wala. I'm just curious, no? Especially Filipinos. Sa atin, naging kaugalian na kasi natin yung ang hilig nating, feng shui is for one. Talagang maraming naniniwala dyan, maraming sumusunod, at maraming sumusubaybay. Bakit ganon kalakas or ang paniniwala ng mga tao? I'm not just talking about, of course, particularly ng mga Pinoy sa feng shui. Bakit? Tita Aster, alam mo, bukod pa sa Pinoy na mahilig sa feng shui, I would believe mga Chinese country kagaya ng Singapore, ng Taiwan, mas intense ang feng shui nila. Yes. Kahit Pinoy tayo, kahit anong lahi yan, Tita Aster. Right. I believe we like luck. Gusto natin ng swerte sa pera, gusto natin ng swerte sa negosyo, gusto natin swerte sa career, gusto natin swerte sa love life. Kaya importante, Tita Aster, na may inspiration. May inspired tayo. May ingredients tayo, sangkap tayo. Right. Para maswertihin tayo. Sino ba ayaw ng swerte? Sino ba ayaw ng mas magandang buhay? Sino ba mas gusto mas ayaw ng mas masayang pamilya o mas magandang kalusugan? And sa feng shui na to, posible niyang matulungan para mabuhos ang swerte. What does it mean? Pag sinabing mong feng shui, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng feng, Tita Aster, is feng is wind. Okay. Wind is saan yung direction. Okay. Saan pumapasok yung energy ng bahay, ng wind, direction. Saan pumapasok yung energy sa lumalabas. Yung flow ng energy. Shui is water. Water, it will signify naman po is wealth. Water is yung goal natin Yung feng shui is two-word, na feng is wind, shui is water. Silang dalawa nag-harnessing ng tamang direksyon, tamang timing, tamang parang energy. Compass. Parang compass. Harmonizing the 5 element. Right. Para we create balance and we create success and good luck with fortune sa ating 2024 o sa ating buhay natin. Dito naman tayo sa pinakahuling animal, the pig. Year of the Pig, Tita Aster. Year of the Pig. Ang Year of the Pig, alam mo, right now, very jolly at very happy. Socializing talaga. Cute naman talaga ang pig Ang pig ngayong taon na to, socializing siya. Symbol. Lagi siya nasa labas, na-party siya, nag-enjoy siya ng buhay. Sa mga single na piggy, okay yung taon na to dahil
activated ang love and romance nila. Wow. Kaya lang, Tita Aster, si Piggy ngayon, Toto, may pagkamalandi siya. Pagdating sa mga If you're a girl. relationship, boy or girl man, Oh, yeah. if you're in a relationship, asawa na po, posibleng magka-third party. Oh, That that's activated niya yung bad. love star niyo. Oo. Kaya, iwasan nyo. The year of the pig ngayon, bukod pa sa love star na very happy, pagdating naman sa aspetong pera, alam mo pig ngayon, magaling siya sa sales and networking or marketing or benta. Marami siyang benta dahil charismatic siya, yung mga produkto niya o serbisyo niya, nakukuha agad lagi ngayon. Kaya naman extra effort ang mga piging yun pagdating sa mga pagpo-post, pwede sa social media para malaman ng tao kung ano yung produkto mo, para malaman ng tao, Tita Aster, kung ano yung mga serbisyo o mga ino-offer mo. Gamitin ng social media. Year of the pig ngayon, taon na to is very good po pagdating sa love life and at tinatawag nating pera. Huli po, Tita Aster, natapos na natin 12 Animal Zodiac. Huli po lagi ko paalala na ito po'y magabay lamang. No? Gabay na sense na, alam mo, hindi mo pwedeng iasa na, uy, good year pala ako, chill lang ako sa buhay ko. Uy, bad year ko pala. Wala kang gagawin. Ayaw ko. Kaya nga, parang ano to parang, Tita Aster, parang prediction or forecasting, weather forecast. Kaya nga forecast Di ba? Uulan o hindi ulan. Pwede mo ba puntahan yung weather forecaster? Sabi mo ulan, nagdalang payo. Hindi mo pwede sisihin yun. Pwede kasi magbago. Pwede magbago. Energy lang. Yung excitement ng buhay na hindi talaga natin alam anong nakaantay sa atin. Kaya nga prediction Oo, kaya nga prediction. Yun nga yung exciting sa buhay natin. Ano kaya nag-aantay sa araw na to sa akin? Di ba may mga bagay na ginawa nating best? Pero hindi naman nabigay, hindi natin nakuha. Hindi nangyari. Hindi nangyari na, yung career mo na tinaantay mo promotion, talagang tinrabaho ng sobra. Pero hindi naman sa'yo binigay. Sino binigay? Kasi umasa ka pero wala kang ginawa. Kaya ang best dito, Tita Aster, is you give your best. Kung ano man bigay sa Lord, may mas better pa na option dyan. May dahilan si Lord, si God, kung bakit binigay o bakit hindi binigay sa'yo. Baka hindi mo nakita na itong maganda na to is pang long term pala. Baka yung gusto mo talaga mangyari, hindi nito doon. Pero yung guhit ng mas maganda pa, nag-aantay, after few more months or few more years. Baka yung akala mo doon na lang marirealize. Baka di mo lang maganda na. Kaya nga, you never question yung ano natin, yung binigay ni Lord sa atin kung ano man. Kaya nga yung feng shui are there pang-enhance ng luck. Pero we write our own storybook each day natin. And we execute as well. Yeah, we execute. When you do execution, Tita Aster, kailangan mo siguro din lagyan dyan ng evaluation. Nasaan na kaya ako ngayon? Kumbaga sa tindahan, wala namang everyday na malakas. Yes. Kahit pinakamalakas kang tao, wala namang forever kang gano'n. May mga time na down tayo, pero alam mo yung down na to, pagpag lang natin ng konti. Dadapa tayo Pagpag tayo ng konti, akit tayo. And let's build next story na buhay natin. Master Hans, may isa pa akong gustong malaman sa'yo. Kasi like, nagtatarot reading ka, nagpa-face reading ka, nagpa-palm reading ka. Tapos ano yung, gusto ko rin explain mo sa amin kung ano yung Bazi. Bazi is astrology. Okay. Bazi, ang ibig sabihin ng Bazi. Bazi is, bakit pa? Pa is 8. Yes. Zi is a Chinese word for character. For 8 8 character. In Feng Shui, in Chinese kasi, we have this 8 character. Kung saan ba, meron tayong heaven's luck and meron tayong mankind luck. Yung heaven na binigay sa'yo ni destiny ni Lord, ni God, na pinanganak ka sa Pilipinas, pinanganak tatay, nanay mo siya, kapatid mo siya. These are all heavens na bigay sa'yo. Di mo pwedeng sabing, ayaw ko dito sa tatay, nanay ko, di mo pwede palitan, ayaw ko sa Pilipinas. Parang yun na yun, wala ka na magagawa Yan yung heaven's luck, tapos may earth ka. So may year, may month, may day, may hour. So each pillar consists of 2 character, 2 Chinese word. And 2 character times mo ng 4, it's 8 characters. So it's 8 pa is 8 zi is word. So 8 character na to, this explain yung life journey mo. Kamusta ba yung wealth luck mo? Kamusta ba yung love luck mo? May success ka ba sa career? Pwede ba ako sa negosyo? Ano bang purpose ko sa buhay na to? Bakit ba tayo nagkakilala? Kailan ba ako yayaman? Kailan may bankruptcy ba? Magbabankrupt ba ako sa buhay ko? Sa buhay ko to, magiging successful ba yung love life ko? Maghihiwalay ba ako sa love life? Kumusta yung house of children ko? So, yan yung life story na posible natin na cheat code sa buhay natin. Para mas, alam mo, Tita Aster, makita mo, siguro sa mga Chinese na lang, makita mo, malaking, hindi naman lahat, no? Mas malaking chance na successful sa larangan ng pera ang mga Chinese. Oo nga, napansin ko ngayon. Sa- Pati sa negosyo. Sa negosyo, sa pera. Oo. Sa top, ano pa nga natin sa Pilipinas, mga mayayaman talaga, top 10 natin, karamihan doon ay mga Chinese May blood. Chinese, yes. Bakit? Bukod pa siguro sa upbringing sa amin, mayroon kaming negosyo mindset, mayroon kaming May goal. kuripot sa mindset, may goal na talagang kinukuha namin. Dahil meron kaming feng shui. Talaga, yung feng shui namin, yung mga astrology namin, talagang mas fina-follow namin ano bang lucky color, lucky negosyo sa akin. So, yan yung pinagkaiba, yan yung paths of astrology. Yan yung pinagkaiba ng astrology. Meron na sabi mo kanina, Tita Aster, yung tarot. Tarot is baraha.
Yes. Nabarahan ka. Hindi siya part ng Chinese metaphysics. It's been part of, o mas sikat siya sa Pilipinas. Okay, yes. Ng baraha, no? Yes, Kung makita mo, pupunta tayo sa mga Quiapo. Yeah, right. May makita tayo, may baraha. Yan yung isang way na pinag-aralan ni Master Transco, both pa sa Chinese metaphysics, nasa labas. Baraha naman is a way of divination. Ano ba yung divination? Asking the energy, asking the universe. Divination, asking what's in store for me? Yung negosyo ko to, swerte ba to? Hindi to negosyo? Okay ba to? Yung kausap ko to, okay ba to? Hindi. Yung asking doon, yun ang isang baraha doon. Master Transco is Parang doon sasagutin. doon sasagutin. Yun ang divination. Asking the energy. Isa pa, Tita Aster, yung palm reading. Guhit ng palad. Right. Alam mo, palad natin nag-change yan every time na may major activity tayo. Nagbabago ba yung mga linya ng palad Nagbabago ang I see. linya ng palad natin. Okay. Ngayon, as I see ngayon, may nagbago rin sa palad ko. As ngayon, may nagbago. So, may possibility of may change sa destiny mo. Okay. May mga ginawa ka, major man o minor naman, may affect your luck. And the palad will change their lines. Pwedeng magkabiglang nunal yan. Pwedeng yung guwit nyo, dati magkadikit, biglang humiwalay. Pwedeng dating straight time naputol. Ayan, lahat yan, may mga meaning yan. And pinag-aralan, and specialize ni Master Transco yung palm reading. Yung face reading, face reading and aura reading, isa pa rin yun. Based sa face natin, kagaya ng face na makapalang kilay. Alam mo ibig sabihin niya? Karamihan marami ng drawing lang. Yun, opo. Tita Aster, dating panahon kasi, ng panahon ng mga emperors, ang way of applying ng trabaho is through astrology chart. Kasama sa resume mo, isasubmit mo rin yung mga birth chart. Babasahin niya ng mga advisor ng emperor, oy, si Aster pala, swerte pala siya sa finance. Ito palang si Mama Richie, para pala siya sa kitchen. O si hindi siya pala pwede si ganito, si Mang Edgar, example lang. Hindi siya pala si Edgar, hindi pala siya pwede sa security. Malalaman ng emperor sa ang ka-aspeto. Pero, kita sa dati kasi, wala tayong birth certificate. So, pwedeng ibahin, pwedeng dayain. Para pag hinire ka sa position, alam na ng mga competition. Ngayon, dahil marami na tayong make-up, marami na tayong treatments, marami na tayong surgery, marami ng pagbabago. Hindi natin ma-decipher na ngayon yung energy ng luck sa mukha. Hindi pares dati. However, yung mukha natin na mas matanda o mas hindi maganda dati, mas napapabata natin, and this return naman, mas nabuboost naman natin yung confidence. Pag naboost natin yung confidence natin, mas mabuboost natin yung love life natin, mas mabuboost natin yung wealth luck natin, mas mabuboost natin yung health luck natin. Dahil pagka you feel sa mukha wow! Yeah, I feel good. I feel ako. So I have to exercise more. Dahil nag-exercise more ka, may energy ka, nagka-love life ka. Dahil nag-exercise more ka, nag-energy ka, mas may pera ka. Ayun ang energy change doon. So, yun naman yung face reading or aura reading na ma-change din natin o mabibigay gabay din sa atin. Yun mga ilan sa mga serbisyo, expertise na meron ni Master Hans. Ano nang advice mo sa kanilang lahat, especially for this year of the Dragon? Ang advice ko sa Year of the Dragon, Tita Aster, sa larangan ng pera, our wealth element this year, overall luck, ng lahat naman ng energy ng Dragon na to, is not a good year. Hindi to magandang taon sa larangan ng pera. Mahirap, difficult ang money aspect dahil missing or weak or hidden ang wealth element natin. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kailangan natin mas extra kayod. Sabi ko nga, kayo nga gumagawa ng swerte nyo, hindi naman sa atin yun. Kaya may mga negosyong hihina, may negosyo din na lakas. May negosyong malakas, nahihina din. Ganun naman rule of life Hindi naman lagi malakas kami, mahihina. Kaya, we have to adapt. This year is transformative. It's a energy na new beginning, a new start. Transformative, kailangan mo mag-transform. Mas mabilis ang dragon Kailangan mo mag-adapt. Kailangan mo pinaplano mo pa lang, na-execute mo na. Pero dahil mabilis ang pag-energy execute din yun, pwedeng one click, one blink, naubos lahat dahil wrong move ka. So, execute fast, pero always have plan B and be hands-on ako. Para hands-on din ang swerte. That's very important. Importante. That's very important. Na hands-on ako. Yun ang mga advice ko sa 2024 Year of the Dragon. May pinabanggit ka kanina, dapat may cure. Halimbawa, you're weak in this aspect. Halimbawa, doon sa career. Sabihin na lang natin sa career mo. So, anong pwedeng gawin? Example, Tita Aster, nakita mo sa individual na tao na to. Ang career na swerte sa'yo, pagkain na negosyo. Nagne-negosyo, magka-college ako. Ano bang aaralin kong course? Magne-negosyo ba ako ng pagkain? O hindi pala negosyo, kailangan pala sa akin tubig, travel or tours. Baka pwede ako mag-flight attendant. O baka may kinalaman sa swimming instructor. O baka trabaho ko pwede sa mag-sail o mag-seaman dahil tubig ang swerte ko.
Yun ang cure doon. Kaya nga kailangan natin ma-check ang destiny chart natin para mas marami tayong advice o guide para mas hindi na natin mapuntahan yung wrong move. Mas ma-lesson natin, wala namang shortcut, pero mas ma-boost natin, paano natin mas mapapabilis ang success natin. Bakit mga feng shui experts like you, expert din kayo sa pag-advise pagdating sa pisina, sa bahay, yung ayos? Anong kinalaman nun? Ay, Tita Aster, ang feng shui is about sa direction. Ang feng shui is about sa tamang timing. It's about tamang location, tamang harnessing ng energy. Pag-usapan natin siguro ang 5 lucky direction sa 2024. Una na sa lahat, Tita Asper, lahat naman tayo. Even Master Hans, gusto natin ng wealth money. Alam mo, Tita Asper, Everybody wants that. Lahat naman tayo gusto. Yes. Alam mo, ang una sa lucky direction natin is north direction. Kailangan natin malaman ang north direction gamit ang ating compass. Sa cellphone natin, Tita Asper, meron tayong compass. Download nyo lang compass. Tapos sa compass nyo po, tayo kayo sa gitna ng opisina ng bahay, sa belly level. Hanapin nyo ang north. Gaya dito sa lugar na to, ang north direction is nandoon kung saan nakaupo si Mama Richie. So, dyan sa north niya, nandiyan po ang money direction. Okay? So, pag nakita nyo sa compass nyo, sa bahay nyo, sa tindahan nyo, nasa north direction ay swerte, dapat dyan ka mag-stay. Dyan ka magiging active, dyan ka mag-work dahil nasa north direction ang money aspect or pera o wealth luck. So, sa north tayo maglalagay ng cashier box natin. Maganda maglagay sa north direction ng money frog, ng piyaw or money catcher. Sa north direction, maganda maglagay ng wealth inviting cat, yung pusang nakaway, na tawag ng kliyente, yan po north direction. Number 2 na swerting direction is nasa northeast direction. Tita Aster, nasa northeast direction kasi ang tinatawag nating heaven, blessing star. Pag nagpe-pray tayo, pwede tayo humarap sa northeast direction, pwede kayo maglagay ng wealth god dyan, pwede kayo maglagay ng general kwan kong for opportunity star sa northeast direction. Number 2 na swerte. Alam mo, Tita Aster, kahit gano'n tayo kagaling, kailangan siyempre ng attitude. Kailangan mabait tayo, hindi pwedeng puro yabang lang. Ano ka, maarte. At hindi ka rin lalamang sa kapwa mo. Importante yun. Importante yung character, personality, importante. Pero kailangan din Tita Aster yung opportunity. And nasa opportunity star na direction ngayon is nasa northeast direction. So para ma-activate yung opportunity mo, you have to make your northeast active. Doon ka mag-work, doon ka mag-stay, doon ka mag-gawa activity para yung northeast direction maging swerte, maging maganda. O number 3 na maswerte aspect natin, Tita Aster, is nasa east direction. Okay. Nasa east direction naman. So lahat ng direction pala, importante. Yes, yung 9 direction, i-grid mo yung bahay mo sa 9 direction. East direction naman, Tita Aster, dyan po yung victory and success star. Alam, victory and success. So, we work very hard. We want victory. We want success. So, east direction dyan ka dapat nag-work, nag-active. East direction, Tita Aster, pwede ka maglagay dyan ng victory horse. Ito yung horse na nakataas yung paa. Yung horse na tumatakbo sa east direction na lagi. Maganda maglagay sa east direction na lucky bunny para victory and success ay ma-attract, ma-activate, mag-work, mag-stay sa east direction. Isa pang certain direction, Tita Aster, nasa southwest direction. Sa southwest direction naman natin, Tita Aster, ang tinatawag naman nating long-term success star. Yung nagpipirma natin ng kontrata, dapat tuloy-tuloy pirma ng kontrata natin, papirmahin mo, magpirmahan ka ng kontrata sa southwest direction na opisina mo. Southwest. Pwede naman niya gawing cashier area. Cash area, diyan mo nalagay yung store yung pera mo, southwest direction, dahil nandiyan yung long-term or continuous flow of good luck. Southwest direction, Tita Aster, pwede ka maglagay dyan ng money, ng wealth na ship, yung barkong ship na nasa southwest. Swerte din yun. So, southwest direction. Isa pang sector na swerte natin is sa northwest direction. Northwest direction, Tita Aster, dyan po yung love star. Sa mga single, sa mag-asawa, gusto mainit ang relationship, sleep with your headboard sa northwest direction. Dahil nandiyan po sa northwest direction, love star. Sa mga nag-aaral, Tandaan niyo ito mga kaibigan. Yes, pwede natin pwede i-write down, pwede i-rewind naman to. So, northwest direction, nandiyan pa sa love star, nandiyan din yung education star. Sa mga bata nag-aaral, kailangan mag-review maigi, humarap kayo sa northwest direction, lalo sa northwest direction naman po, ang examination or study luck star. Ito literal na pagkaalam ko lang. Since ang dami mong guide na binibigay sa amin, paano namin lahat susundin yan? Hindi, Tita Aster, paano? Ano bang gusto mo i-activate? Gusto ko i-activate yung love. So, we prioritize the northwest. Gusto ko yung victory and success, we prioritize the east. Sa bahay natin. So, magsiset ka ng priority. Sa bahay natin. Saan kaya lalagay yung storage? Dahil hindi siya swerte, dapat doon muna storage para wala activity. Saan ba dapat lalagay yung counter ng tindahan ko? Saan ba dapat ito bibilang? Saan ba dapat ito magre-review? Saan ba dapat ito tutulog? Ililipat mo lang, i-realign mo lang yun ang bahay mo. Para lang ma-boost mo yung good luck, good fortune. Yun lang naman yung every year talaga meron tayong flying star feng shui. Yun yung every year yung star ng pintuan ng bahay natin. May mga swerte, may hindi swerte. Kaya nga, ang buhay gulong yun eh. Hindi tayo laging swerte. Kaya nga, we follow
we adapt. Binabago-bago mo natin para yung swerte, mas ma-attract natin yung tamang timing, tamang luck, tamang direction, ay ma-attract natin mas maayos, mas maigi. Kasi Tita Astrid, wala kang permanent na yun ang swerte talaga. Parang buhay natin, no? We move from one place to another. We adapt, we change. Yun yung feng shui. Yun yung buhay. And dapat yan. Pag alam mo yung tama magandang direction, dun tayo. Try natin yung luck natin dito dahil may lumaking chance na baka maging successful tayo sa And you have nothing to lose kung susunod ka. You have nothing to lose. Pwede sabihin, bumili naman ako ng charm, may na-lose ako. Pero at least na-boost mo yung luck mo. Mas sabi mo, wala naman nating to lose. Paano nagastosan ako? Bumili ako ng pampaswerte. Di na-lose ako. Pwede na-lose ka nga ng siguro 100 pesos, pero you gain 5,000 pesos. Dahil may good luck ka dun. Wala naman buhay na puro, you just wait and wala ka naman lulus. Di ba sa bahay ka lang, wala ka naman a-accept, wala ka naman nag-gain. Yun lang naman din yun. So, review natin, Tita Aster, ang 5 sektor na swerte. Yes. North is money direction. Northwest is love and education direction. Northeast is nasa victory, and Northeast nasa opportunity and blessing star. East direction is victory and success. Southwest direction is the long-term success accomplishment. Sa 2024, yan po ang 5 sektor na dapat natin gamitin. Pag-usapan naman natin ngayon, Tita Aster, ang 4 na hindi maswerte. Okay. Kung may maswerte, Ano meron itong tayong mga hindi to? maswerte. Una-una, illness star. Health is wealth. Yes. So, southeast direction yan. Okay. So, avoid sleeping with your headboard sa southeast direction. Southeast direction, maganda maglagay ng holo, ng holy gourd, ng medicine Buddha curious sa illness sector. Southwest sector, pwede ka maglagay ng mga appliances, mga furniture, mga decorative mo na bakal. Dahil southeast, yung illness star, pwede niyang pahinain ng bakal element. Feng Shui is about elements. Yes. So, southeast direction, keep this area quiet, huwag ka matutulog dyan. Masaya sa condo ko, litang sector ko, headboard ko talaga, southeast, di ka naman pwede malipat na. Maglagay ka ng cure. Yan yung sinasabi. Number 2 na hindi maswerte sector, nasa south direction. South direction, Tita Aster niyo dyan kasi ang cheating, theft, robbery, or mga may kinalaman sa betrayal. So, pwede ka maglagay ng rhino, elephant, pwede ka maglagay ng food dogs, pwede ka maglagay ng evil eye sa south direction para mapasabdue, mapahinaan ang scam, cheating, betrayal. Pwede ka maglagay ng blue na color na floor mat. Blue is water element, pahinain niyo yung element, yung misfortune star niya. So, south direction, keep this area quiet on activity. The center, ang pangatlong hindi maswerte. Center, bahay mga opisina, keep yung gitna ng bahay opisina na yan, walang activity. Huwag mo nalagyan ng ilaw na maliwanag, huwag mo nalagyan ng tubig gumagalaw-galaw, huwag mo gagalawin, parang maging masubdue niya. Kailangan stable lang siya. Oh. Tahimik lang. Pag hindi maswerte, tahimik lang. Pag di ka maswerte, huwag ka lang bibibo. Hindi ka lang okay, baka maingay ka, pag lalo ka napapansin yun. So, gitna ng bahay natin, pwede maglagay ng mga red color na carpet. Gitna, pwede ka maglagay ng anti-lawsuit na cure. Pwede ka maglagay harmony peach. Pwede ka maglagay dyan ng apple na harmony para hindi na i-activate yung init ng ulo, gulo ng away, pamilya issue dito. Sa gitna, quiet yan. Ang pang-apat na hindi maswerte is the west direction. Nasa west direction, Tita Aster, ang tinatawag natin 5 yellow misfortune. Siya yung pinaka hindi maswerte. Siya yung pinaka-wicked. Siya yung problema sa career, sa relasyon, kalusugan, kamalasan, aksidente, yung west direction. So, keep the west direction quiet. Maglagay ng 5 element pagoda cure para sa 5 yellow misfortune star. Nako po, sa west direction. So, hindi maswerte, west, center, south, and southeast. Keep this 4 area quiet, walang activity para makaiwas tayo sa misfortune, kamalasan na dala ng Year of the Wooden Dragon 2024. Generally, how do you foresee the year 2024? Anong mangyayari sa ating bansa? Anong napo-foresee mo? Di ba usually, hindi lang sa individual na tao. Generally, this year, mas mahina ang wealth natin. Hindi naman sa mas mahina. Dahil this year kasi is transformative. Nasagot na nga natin na transformative. Mag-change ulit tayo ng luck. Kailangan natin ng bago ulit. Alam mo, Tita Aster, no, sabi mo nga, no, ang disaster naman talaga nandiyan siya na pinaghahandaan pero hindi natin alam kailan mag-strike. At kailan Nakita natin na this year, may start pa lang ng year natin, may malakas na lindol na nangyari sa Japan. January mismo. Nakita natin, no? Nakita natin talagang, sabi mo, first day of January 2024, may malakas na lindol. Ang 2024 natin, nakita ko sa chart ng dragon, mas marami pang mas malalakas na lindol, maraming mga lupa na posibleng maghiwalay. Maraming mga shrink hole na mga ilalim na lupa na pwedeng lumubog, biglang magkabutas. Ang 2024 natin, maraming fire element, eruption. May mga magma, may mga volcano na sasabog. Bukod pa sa eruption na natural o meron din mga fire-related na mga man-made. Kagaya ng fire-related na man-made na susunog na eroplano. Meron nangyari. Nasusunog na mga buildings. Mga pagsabog na pwedeng cause ng war ay also
very strong o prominent sa 2024 natin. Oh my God. Yan yung mga, hindi naman sa para manakot, Oo. nandito si Master Hans Kuya ay para magbigay gabay na parang paghandaan natin. Hindi natin alam kailan. Prayers pa din, kailangan din alisto, alerto tayo para pag may nangyari, at least alam natin what to do. What are the next step? May bagyo. Kung may bagyo, malalakas ang bagyo nakita ng 2024 natin. Kung may bagyo man nakita dito, anong precaution natin? Lilikas na ba tayo? Ano mga dapat gawin sa bahay natin? Para hindi bagyo. Kung may bagyo man, hindi tayo masyadong malakas na mapinsala. Malesan natin yung pinsala na yun. Kasi sinasabi natin, of course, after the pandemic, alam naman natin na, unti-unti nang nakaka-recover ang showbiz. Anong nakikita mo? Sa showbiz, nakita ko sa entertainment industry natin, ang gaganda ng mga film fest natin, ng mga movie natin ngayon, mas magaganda yung mga bagong mga pelikula natin. Mas marami pa rin tayo mga bagong movie na mag-click, kagaya ng mga Netflix. Bukod pa sa Netflix, mas marami pa rin mga movie streaming na mga application na mag-click. Hopefully, meron sariling Viva Max, click na click, ang lakas talaga. Yes. Ano pa isa? Viva iWant One. TV. Oo. iWant TV, malakas din yung streaming na iWant TV. Actually, nang nauna. Sa ABS. iWant TV is malakas din siya. Mas marami pang mga, mag-click pa rin itong mga live streaming app natin. And dahil may mga live streaming app natin, yung showbiz, yung mga trabaho ng mga showbiz, mga entertainers, mag-click din. Bukod pa sa live streaming app, marami rin mga events na makikita mo yung mga teatro, mag-click din ngayon, Tita Aster, yung mga drag queens, ayan, yes, yung mga drag queens ngayon, ay magti-trend din also. Yung mga stand-up comedian. Yes. Maganda rin yan ngayon. Babalik yun. Babalik Kasi medyo yun. na rin sila, Mas magiging na-displace active. din sila, Marami rin yun. Mas magiging active ang entertainment industry natin ngayong taon na to. Weddings, breakups. Pag-usapan natin ng breakups, no? Dahil showbiz tayo last year, latter part na talagang apektado ng Katniel, apektado ng maraming mga breakup. Na alam mo ang Rabbit last year, Tita Aster, yung breakup na doon talaga. Kasi ang Rabbit nga is flirty, malandi. Pero ang breakup last year, Tita Aster, 2023 is hindi sila masyadong harsh. Tahimik lang sila dalawa nag-sway away. Wala nag-comment, walang masyadong away, walang masyadong gulo. Basta lang sila nag-quiet. This year, maraming mas matatagal na relasyon. Dati may mga 11 years na naghiwalay. This year, mas matatandang relasyon pa. Wow. Na posibleng one click mag-away, maghiwalay. At right now, hindi lang hiwalay, kundi head-on na away. Wow. Kaya ang advice sa Master Hans Kuya sa mag-asawa, no? Kung may issue man kayo sa relationship, huwag niyong gamitin ang social media. Huwag mag-post diyan. Lalong gugulo. Mas maraming nakakalam, mas maraming and ang dragon is head-on. Papatulan yung energy niya. So sana, magkaroon tayo kaya nga nagbibigay tayo ng gabay dito, sana wag na mangyari. Para hindi para mangyari, para hindi mangyari, para maiwasan natin. Kung may issue sa yung misunderstanding, normal naman sa mag-asawa na nag-aaway, nag-misunderstanding, pag-usapan na lang natin. Privately. Huwag na natin gamitin ng social media. Huwag na natin ipa-broadcast o huwag na natin i-vlog. Nag-aaway tayo para iwas tayo sa mas mainit pang gulo dahil mainit ang ulo ng dragon. Yan po. So generally, ang movie industry on the upward. Hopefully, yes. Upward trend tayo. Hopefully, marami pa yung Filipino movie natin na sumali sa mga international na cinemas. Hopefully, yung mga local na actors, actresses natin magkaroon ng maraming award recognition o maraming success sa international film. Mas magiging alive ang showbiz, mas magiging alive ang entertainment industry this year. Well, among the young crop of talent, sino ang sisikad ng gusto ang career? Ang mga pinanganak ng mga Year of the Rat, Year of the Ox, Year of the Rabbit, Year of the Sheep, Year of the Monkey, Year of the Piggy. Yan po yung mga signs na mas malaki ang tsansa na mag-up ang career nila. Pero you have no one in particular? Kasi in Feng Shui, Tita Aster, hindi siya based sa vibrations. We have to base it on the astrology, based on their birth chart, based on their birthday, to check yung energy nila para makita natin doon. Ano ang kaibahan nyo? May sinatawag na parang manghuhula. Parehas din kami, Tita Aster, ang astrologer is manghuhula. Ang tarot reader is manghuhula. Pero ang hula namin is binibase namin ano ang tool, ano ang gamit mong tool. Based ba yan sa palad? Based ba yan sa vibration sa face? Crystal ball ba yan? Astrology ba yan? Or tarot card reading. Ano bang base na tool dyan? Yan Are ang you using crystal ball? Yes, I'm doing crystal ball reading also. Meron na isa sa mga services ni Master Hans Kuya. Ito po, dito sa likod, yung crystal ball natin na puti. Yan. Andiyan dyan din crystal ball. Ano ba nakikita mo sa crystal ball? Yan talaga generally is psychic. Diyan makikita yung mga energy, yung mga nangyayari, pwedeng mangyari sa isang tao, individual, o sa isang question na pwede natin makita.
Are you using all this, anong tawag doon? As tarot reading is oldest also. Palm reading is one of old astrology. Tarot reading is one of the old also. So lahat naman So many ways. Maraming tools. Yun nga lang, pag may gamit kang tools, kailangan alam mo. Mayroon dyan, nag-read, ganun daw yung specialty niya. Pero pag tinanong mo yung card na yun, o kaya tinanong mo yung astro, wala talaga siyang alam doon. So yun ang talagang joke time. Yun ang talagang tool. Kasi gagamitin mo yung tool, parang karpintero ka. Pero hindi ka marunong magtayo ng bahay. Parang karpentero, parang gano'n. Yun talaga yun. So, kailangan ko, if may tool ka, kailangan yung tool mong yan, equip and alam mo yung gagawin mo. Paano ka napunta sa industriyang to? This is also an industry, Yes, right? industry to. Si Master Hans Kua, nakita mo naman pagka sinabi mo Master Hans Kua, until now, nakapag-reach ni Master Hans Kua ang top from nobody. Talagang hard work. Makikita mo dito, Aster, na yung alam mo, sa tao natin, makikita natin, ako, nasa magandang buhay araw-araw si Master Hans. Nakakausap ni Master Hans Kua ng pinakamagagaling na mga tao na mga celebrity sa Pilipinas. Makita natin. May mga baguhan artista din, may mga baguhan din na may mga dati na artista din nakakausap mo. Makita mo sa isang personality ng tao na, this person will be successful. This person, talagang wala. Nasa attitude, nasa personality. Magagaling tayo lahat. Ang skills naman kasi, ang galing naman, nade-develop yun napag-aaralan yun. Correct. Pero if you're drive, if you're determined, and you have this very nice na character and personality, yan siguro ang mga Marireach mo yung susi pangarap mo. na ma-reach natin ang ating mga pangarap. Oo, Kung paano diba? ko dito Aster nagsimula lang 10-20 years ago, Wow. na hindi pa ako sikat, yun pa rin po ang same na Master Hans Kua na nakilala at makikilala nyo po. Medyo siguro tumatanda lang si Master Hans, pero hindi nga. Lalo mo bata, no? Yung dating drive, yung energy ni Master Hans, hindi na pares dati na napapagod na si Master Hans. It's been 3 years na hindi kami nagkikita. Yes, Look at him. yung energy na Oo, diba? napapagod na, hindi na pares dati na mas active, mas pagod na ngayon. Pero again, yung inspiration ko talaga dito, Tita Aster, is to help other people. Ang dami ko na interview, kahit sariling vlog, kahit malakas na rin vlog ko. It's because I want to touch, I want to reach more mga tao. I want to inspire more. You also wanted to share your knowledge, Yes. di ba? Bilang isang influencer, bilang isang nasa top, nasa feng shui, no? Naniniwala ako na lahat ng ginagawa ko to ay dapat more on nasa positive side tayo. Wala naman perfect na tao eh. Wala naman perfect na tao eh. Pero paano ba mag-inspire? Daming mga mental issues ngayon. Ay, Depression, that's one. Oo, anxiety, oo. very strong pa rin yan this Right, year, na 2024, the year of the dragon. Advice ni Master Hans Kua sa depression, it's about overthinking, Tita Aster, of the past. Kaya ka nade-depress dahil past tapos na yun na hindi natin nakuha. Pinipilit na dapat meron tayo nun. It's already past and wala na tayong magagawa. So stop thinking of the past para hindi ka ma-depressed. Anxiety, Tita Aster, naman is overthinking of the future. Na-anxious, na-anxiety tayo dahil ano ba mangyayari? Yaman ba ako? Itong taon to, magkakalabre, made-depress ba ako? You overthink too much of the future, which nako-compare mo yung sarili mo sa mga kaka-social media mo. Uy, si kaibigan ko may ganito, ako wala pa. Oo. Dapat gawin ko to. Dapat meron din ako. Dapat meron. You overthink. Ang pinaka-importante dito sa buhay natin sa mental health, acceptance of the present. Live the present. Right now, nandito tayo, Tita Aster, sa moment na nag-shoot tayo ng vlog mo, ng channel mo, Tita Aster. I'm giving my 110%. I'm giving it all because I believe na this moment is very short lang. That time na magkakasama, magkakakwentuhan, magkakahalakhakan tayo, magkakakulitan tayo are just temporary. We have a lot of things to do na bukas. Pero I'm giving my 110% sa lahat, each day, each moment na ginagawa ko. Dahil everything are just temporary and we have to accept that I give my all, bahala na si Lord kung ano meron. Lead natin lahat kay Lord. Yan po yung mga advice or inspiration na pwedeng ibigay ni Master Hans Kua kung bakit naging successful si Master Hans Kua sa larangan ng feng shui. Yung message to everyone. Message ko sa lahat dito po nanonood sa video vlog ni Tita Aster, bukod pa sa pag-share, sa pag-like, pag-comment, yung na-inspire ko man kayo sa buhay, sa Very storya. much. Kung ano man nakita natin. Master Hans Kua started with nothing. And right now, I believe, kung ano man yung nothing na meron ni Master Hans Kua dati, ganoon pa rin yung drive, energy na each day, this is my first day and I'm very excited and let's claim it na magiging successful to. Kung ano man yung drive ko dati, kung paano man yung energy ko dati, kung paano mo minamahal yung trabaho dati until now. That's very important. Very important. That's Isa very pang may important. share natin, Tita Aster, Maliit ang Mundo. Na-meet mo kahapon si Mami, Baby Go. Mami, tawag ko sa kanya si Baby Go, si Ma'am yes, Baby Go, yes. no? Tagal ko na siyang kliyente. Pero nakita mo, sabi mo nga, Mami, Baby Go, ang ganda ng mga comment niya sa'yo lagi. Puro positive, puro magaganda. Which talaga, ang meron natin, Tita Aster, is name reputation natin. We don't cheat. We don't
harm, wag natin paperwisyuhin anybody. Malit lang ang mundo. At magkikita tayo. Money are just temporary. Exactly. Money mai-spend mo yan. Money mawawala yan. Pero the name, reputation, niloko, sinalbayan, inanam mo itong taong to, lagi na dyan. So mga comment natin, sa manonood sa atin, para maging maswerte ang 2024 natin, stop the bash. Stop being ungrateful. Oo. Stop being, alam mo, may nagiging successful yung tao, babanatan mo para wala. Para bumagsak. what? Para bumagsak. Because you want them to be unsuccessful para maging successful ka. Hindi ka magiging successful that if you want to be successful, tulungan mo yung tao maging successful dahil pag naging successful yan, babalik sa'yo ng 1,000 o 100 for all, ilang folds ang success mo. Yan ang ilang sa mga advice ni Master Hans Kua bilang pangbansang feng shui expert. I-follow niyo po ako sa aking Facebook, sa aking Instagram, sa aking YouTube, sa aking TikTok. Hanapin niyo po Master Hans Kua. Dahil sobrang sikat si Master Hans Kua, maraming gumagamit ng pangalan picture ni Master Hans Kua, nagbebenta ng mga pegang singsing makwintas, mga amulet. Araw-araw naman tayo nagpo-post, nag-share, nag-inform na hindi yan sa akin. Personal tayo magpunta sa tindahan ko po. Kausapin ng personal si Master Hans Kua. Dito po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Master Hans, sa ibang bansa ako. Gusto ko magpakonsulta sa'yo, magpa-service sa'yo, bumili ng Lucky Charm. Pwede nga via video call, online consultation, 0922-829-0382. 0922-829-0382. May website po akong masterhanskua.com. Kita-kita tayo. Kyung-hee, Patsai, wishing everyone a prosperous, successful, healthy, and a blessed year of the Wooden Dragon. Ako muli, si Master Hans Kua, ang iyong pangbansang feng shui expert. Kita, Aster, maraming salamat po. It was really a pleasure talking to you, Master Hans, and of course, I'm sure nag-enjoy ang ating mga viewers. I-share nyo po itong live na to, mag-comment kayo, i-share, itag para ma-inspire din ang ibang tao sa buhay nila. Pero bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eres Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. And Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Asia Slashes. CC6 Online Casino. Maraming salamat, Jev Frado. And of course, Sugar White by Sugar Mercado. At kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Moyo. Every Friday po yan, 12 noon. Huwag niyong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Maraming salamat, Master Hans. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Wishing you also a healthy, happy, prosperous, and a blessed year of the Wooden Dragon. Let's claim it. Papasukin ang swerte ng Year of the Wooden Dragon. Maraming salamat. Kong Hifa Choi, mga kaibigan. Kong Hifa Choi. Until then, bye for now, and God bless us all.